Hello sa inyo, Sir Bob. Sana ay nasa maayos kayong kalagayan, ganun din ang mga listeners nyo na tulad ko. Tawagin niyo na lang akong Ricky, hindi ko tunay na pangalan, na atira sa Cavite. Kasama ko yung asawa ko na hilig din ang pakikinig sa channel nyo. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari nung kabataan. Sa tanda ko, nasa 9 years old pa lang ako nito. At sa ibang bayan pa kami ng Cavite na atira nito. Sa lugar namin, merong tambakan ng basura. Hindi naman siya ganun kabundok dahil para lang yon sa sityo namin. Pero doon kasi dinadala lahat ng mga basura na hindi pwedeng sunugin. Malaking hukay yon nung una. Pero dahil natambakan na ng mga basura sa paglipas ng panahon, pumantay na siya sa lupa. Bata pa kami noon. Kaya naging playground namin doon kahit palagi kaming pinapagalitan na mabaho at marumi doon sa lugar. Pero syempre, matigas ang ulo. Palagi ko nung kasama yung pinsan kong si John. Mas matanda siya sa akin ng 3 taon. May isip na rin siya noon kahit papaano. Tuwing uwian sa school, hinihintay niya ako para magpasama magpunta sa dump site na yon. Ayun pala, may kikitaing babae. Ganoon ang naging site nila. Naging tagpuan nila yung basurahan lang dapat. Ang katwiran nila noon, dun daw kasi hindi sila makikita ng magulang ng babae. Mga bata paas sila, tapos naglalandian na. Kaya malamang, todo tago sila. Hindi lang sila ang gumagawa nun, dahil may ilan din doon ang meeting place. Medyo nawirduhan pa nga ako kasi bakit sa mabaho at maduming lugar pa sila magkikita o magde-date. Pero dahil nilibre naman ako ng palamig at nilupak, okay lang sa akin na samahan sila. Palagi akong nakaupo doon sa may puno ng pinutol. Siguro inabot din ng ilang linggo na ganoon kami palagi. Hanggang isang araw, nakatanggap kami ng balita na nawawala si Annalyn, yung girlfriend ng pinsan kong si John noong mga panahon na yon. Palagi pa rin kami nagpupunta sa dump site na yon kasi nagbabaka sakali si John na magpakita sa kanya si Annalyn. Pero walang nangyari. Hindi namin nakita maski anino niya. Sobrang broken hearted noon yung pinsan ko dahil akala niya inilayo na si Annalyn ng mga magulang nito. Isang araw, habang nasa school kami, nagpunta roon ang mga magulang ni Annalyn at nagtatanong kung sino raw yung huling nakakita sa kanya o nakasama niya. Doon pa lang ay nagtaka na ako. Ang ibig sabihin ay totoong nawawala si Annalyn at hindi lang siya itinago ng mga magulang niya para ilayo sa pinsan ko. Hindi ako umamin nung panahon na yon dahil hindi rin ako sigurado kung kami ba talaga yung huling nakasama ni Annalyn nung araw na yon. Kinausap ko pa yung pinsan ko at nagtanong kung sila ba yung huling nagkasama. Ang sabi niya, yun lang din yung huling pagsasama nila kasi umuwi na kami ng gabi pagkatapos nun. Hindi natapos ang paghahanap kay Annalyn. May mga balita pa noon na baka raw naipagtanan siya o di kaya may kumidnap sa kanya. Makalipas ang mga 2 linggo siguro, bumalik kami sa dump site. Doon, may sinabi sa akin si John tungkol kay Annalyn. Nakokonsensya raw kasi siya dahil feeling niya siya ang dahilan kung bakit nawawala si Annalyn. Dapat raw, nung gabi na umuwi na kami, magkikita pa ulit silang dalawa. Pinauna niya raw noon si Annalyn sa tagpuan. Tapos nung papunta na siya doon, nasa lubong naman niya si Tito at pinabalik na siya sa bahay nila. Hindi na raw niya napuntahan si Annalyn. Simula noon, hindi na niya nakita pa ulit yung girlfriend niya. Kaya raw ang akala niya ay nagtatampo lang sa kanya yon. Pero malala na ngayon dahil matagal na siyang hindi makita. Hindi kami tumigil. Pabalik-balik kami sa dump site. Naghihintay na baka biglang magpakita si Annalyn. Mga hapon noon, ito na ang hindi ko makakalimutan kahit kailan. Biyernes noon, at dahil Sabado kinabukasan, nagpa siya kami magtagal sa dump site. Habang nakaupo kami doon sa tinapyasan na puno, nakarinig kami ng sigaw. Napatayo kami at nakiusyoso sa mga tao kung ano yon.
May isang babae na sumigaw. May nakikita raw siyang katawan. Nangilabot kaming lahat noon kahit hindi ko naman sigurado kung totoo. Sinilip ko pa nga. Paalang yung nakita ko dahil yung katawan niya ay natatabunan ng mga basura. May dumating ng mga pulis para tingnan kung ano yon. Kinumpirma nilang totoong tao yon. Pinapaalis pa nga kami dahil ang dami ng tao sa paligid. Pero umakyat kami ng puno para makita lang namin. Napansin kong parang pamilyar yung suot ng babae. Nakatali rin pala yung mga kamay niya sa likuran. Doon lang nag-sink in sa akin nung binanggit ni John yung pangalan ni Annalyn. Umiiyak na siya noon dahil papaano raw kung si Annalyn yon at doon tinapon ang bangkay niya. Sa paglipas ng mga araw, nakumpirma nga na si Annalyn yon. Siguro ay 3 araw na siyang patay pero kakatapon lang daw ng bangkay niya roon. May mga palatandaan din daw ng panggagahasa sa kanya at yung ibang injuries na natamo niya sa katawan. Siguro daw yung panahon na nawala siya, doon na yun nagsimula. Laking pagsisisi ni John noon dahil daw sa kanya kaya nangyari yon kay Annalyn. Kung hindi niya lang sana pinilit yung girlfriend niya noon na bumalik doon, ay hindi yun mangyayari. Pero huli na ang lahat. Kahit anong gawin niya, hindi na rin naman niya mababago ang lahat. Simula rin nang mangyari ang ganoong insidente, sinarado na nila ang dump site. Wala nang kahit sino ang pwedeng pumasok doon o magtambak ng basura. Yung dating mabahong tagpuan at tambayan ng mga tao, hindi na pwedeng puntahan pa. Pero kahit ganoon, nasundan pa rin ang mga kaso ng katawan ng babae na tinatapon doon. Hindi lang kay Annalyn nangyari. Kaya marami na rin ang takot na mapadaan man lang doon sa area. Ang dami na raw kasing mga bangkay na natatagpuan doon. May iba pa ngang mga kwento na may mga ligaw na kaluluwa. Yung iba nga, may mga white lady pang nakikita minsan. Pag oras ng gabi raw at may dumadaan, parang may umiiyak daw na babae at humihingi ng tulong. Ilang taon ang lumipas, tinambakan na rin yung dump site na yon. Di kalaunan, may school na pinatayo doon. Yung para bang ginusunan nilang tambakan din ang misteryo ng nakaraan. Ang huli kong balita, marami pa ring multo at kababalaghan na nagaganap doon sa area dahil na rin marahil sa mga kaluluwang naiwan nung tinapon ang bangkay nila sa dump site na yon. Hindi ko na lang din babanggitin kung ano yung tinayong eskwelahan doon. Hanggang dito na lang, Sir Bob, ang kwento ko. Maraming salamat sa inyong oras at sana ay mailahad nyo rin to sa inyong channel. Aabangan ko po. Magandang araw, Sir Bob, at sa lahat. Ako po si Alisa, kasalukuyang nasa Doha, Qatar at isang OFW. Libangan ko talaga ang pakikinig sa channel nyo, pampawala ng homesick. Naudyok na rin ako magpadala ng kwento sa inyo dahil naalala ko yung kwento ni Tito Pelin. 70 years old na si Tito Pelin. Hanggang ngayon ay nasa maayos pa rin siyang kalagayan. Nakatira sila sa bahay namin kasama yung parents ko. Tandang-tanda ko pa ang kwento na to dahil palagi itong laman ng usapan kapag magkakasama kaming magpipinsan pag may family reunion. Trahedya ito noon sa Payatas taong 2000. Siguro nasa 5 years old pa lang ako niyan kaya wala akong maalala sa mga nangyayari. Tanging galing lang sa kwento ni Tito Pelin ang alam ko. May pamilya noon si Tito Pelin. May butihing asawa at 2 anak na kaedad ko lang nung mga panahon na yon. 5 years old ang panganay at 4 naman ang bunso. Nakatira sila noon sa Payatas na alam naman ng lahat nung panahon na yon ay talagang gabundok ang basura. 45 years old si Tito Pelin nung panahon na yon. Siguro siya lang ang wala gaanong kaya sa buhay. 4 silang magkakapatid pero halos lahat ay nasa probinsya.
Tapos kami noon nasa Manila. May bahay kasing namana noon si Papa. Si Tito P din pala ay kapatid ni Mama. Noong una raw, nag-offer si Mama na lumipat na sila sa bahay at siya na ang tutulong sa kanila. Maghahanap muna ng sanglang tirahan, tapos saka na lang babayaran ni Tito kapag maayos na ang trabaho niya. Pero ayaw niya raw dahil kahit papaano maayos naman ang buhay nila. Ang inaalala lang ni Mama noon ay yung safety ng pamilya niya, lalo na at baka magkasakit ang mga bata. Minsan na kasing dumalaw doon si Mama. Naaamoy raw talaga sa loob ng bahay yung baho ng basura. Hindi magiging healthy ang mga bata kung ganun ang environment. Siguro ay mataas lang yung pride ni Tito kasi mas matanda nga siya. Tapos hindi niya mabigyan ng maayos na buhay ang pamilya niya. Isang araw, bago mangyari ang kagimbal-gimbal na payatas tragedy, andoon pa si Mama sa bahay nila. Nagtalo daw sila noon ni Tito dahil pinagpilitan ni Mama na umalis na sila, lalo na at masama ang panahon noon. May masamang kutob daw si Mama na parang may hindi magandang mangyayari. Pero nagmatigas si Tito at ayaw niyang umalis. Pinalayas niya si Mama nung gabing yon. Dahil wala namang nagawa si Mama para makumbinsi siya, umalis na siya doon. Madaling araw daw yon. Walang humpay ang buhos ng ulan. Tapos ang sabi pa nga ni Tito noon na tumutulo pa ang bubong nila. Siguro malapit na raw mag-alas 3 ng madaling araw noon, lumabas si Tito. May hinahanap daw siya noon na pwedeng maging haligi para doon sa bahay nila. Kasi nga bumagsak ata yung trapal na pantabing sa kusina. Doon na nagsimula ang trahedya sa buhay nila. Mabilis daw ang mga pangyayari. Kitang-kita ng mga mata niya kung paanong gumuho ang kabundok na basura noon at ang sigawan ng mga tao sa paligid. Magulo ang lahat, pati ang utak daw niya. Ang naisip daw niya noon ay yung pamilya niya, kaya agad din siya bumalik sa bahay nila. Kaso nahirapan na siya dahil nga may nakakasalubong siyang nagtatakbuhan na tao. Wala nang ibang tumatakbo sa isip niya noon kundi ang pamilya niya at ang kalagayan niya. Pero bago pa raw niya marating ang lokasyon ng bahay nila, natabunan na yon. Pinilit niya pang lumapit pero may humila na sa kanya paalis ng lugar. Isang bangungot daw talaga yon para sa kanya, lalo na at kasama ang pamilya niya sa natabunan ng mga basura. Nailibing ng buhay ang kanyang pamilya habang siya ay nakaligtas. Ilang araw pa ang lumipas noon bago nila nailabas ang bangkay ng kanyang pamilya. Nakisali siya sa paghuhukay, nagbabaka sakali na maabutan pa niyang buhay ang kanyang pamilya. Pero wala na talaga. Ang naapanlulumo pa roon, nakuha nila ang bangkay ng pamilya niya na magkayakap silang tatlo. Habang nakikita daw niya yon, naisip niya kung paano siya tawagin ang mga anak niya, kung paano sila magsisisigaw at mag-iiyak habang nagbabaka sakaling maisalba ang kanilang buhay. Pero naabutan niya na lang ang mga ito na nilamon ng mga basura. Malaking pagsisisi para sa kanya yon, na hanggang sa ngayon ay bitbit pa rin niya. Minsan nga, nakikita ko siya noon na umiiyak tapos sinatawag ang pangalan ng kanyang pamilya. Nag-suicide attempt na rin siya noon. Naisalba lang din na Mama. Doon siya magpapaamatay sa mga basura. Dahil ang sabi niya, gusto niyang maranasan ang nangyari sa kanyang pamilya. Habang buhay siyang kinakain ng pagsisisi ng pagmamatigas niyang lumikas sa sila. Nakiusap na pala nung gabing yon ang asawa niya sa kanya na sumama na sila kay Mama dahil nga may masamang panahon at baka mapahamak pa ang mga anak nila. Pero mas nangibabaw ang pride dito na ngayon ay nagdala lang sa kanya para sa isang malagim na yugto ng kanyang buhay. Malalang trahedya yon na nagdala rin ng kamatayan ng ibang tao sa lugar. Maraming mga ina, anak at asawa ang nawala dahil sa pagguho ng mga basura. Hindi lang sa buhay ni Tito ang malaking nagbago, maging sa mga taong nakaranas ng kaparehas na insidenteng yon. Ngayon, tuwing nakikita ko ang articles tungkol sa trahedya sa Payatas, naaalala ko agad si Tito at ang kanyang pamilya.
Ang bata pa ng mga anak niya noon. Tapos magwawakas lang sa buhay nang walang kamalay-malay. Ngayon nga ay 70 years old na siya. Pero alam ko na magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin niya lubusan natatanggap ang nangyari. Nagagawa naman niyang ikwento sa amin yon, pero damang-dama pa rin namin yung pagsisisi niya. Minsan nga ay naiiyak pa rin siya. Hindi naman siya binabalikan ng salita ni Mama dahil iniiwasan niyang mabuksan ulit yung sugat ng nakaraan. Ang tanging magagawa lang namin ay suportahan na lang siya at damayan. Hanggang dito na lang, Sir Bob, ang kwento ni Tito Pilin. Ipinagpaalam ko pala sa kanya na ipapadala ko itong kwento sa inyo. Pumayag naman siya. Mabuti nga raw na maibahagi ko to sa lahat para daw sana maging lesson para sa mga tao at mga haligi ng tahanan na nagmamatigas at matataas ang pride. Dahil dapat sa lahat ng pagkakataon, iisipin mo ang kapakanan ng iyong pamilya. Magandang gabi sa inyo, Sir Bob. Ako si JR from Legazpi. Bago pa lang po ako sa channel nyo. Narinig ko lang to kasi madalas tong painggan ng girlfriend ko. Naging interesado na rin po ako dahil sa ganda ng mga kwento nyo. Naging bonding na nga rin naming dalawa kaya palagi kami nag-aabang. Sariling experience ko po ito at ang sabi sa akin ng girlfriend ko, subukan ko raw magpadala sa inyong channel. Nangyari ito last month lang, kaya fresh pa talaga sa utak ko. Habang sinusulat ko nga to, kinikilabutan talaga ako. Dito sa labas ng subdivision namin na hindi ko na lang babanggitin kung anong pangalan, may bakanting lote. May pader pa yon, pero walang bubong. Mukha siyang abandonadong bahay na ginawa lang na tambakan ng basura. Doon kasi nilalagay yung mga basura na nakukuha rito sa may subdivision namin. Live-in kami ng girlfriend ko. Madalas na siya ang naiiwan sa bahay. Nitong nakaraang buwan, umuwi siya sa kanila nung Holy Week. Hindi ako nakasama dahil may inaasikaso pang trabaho, kaya naiwan akong mag-isa sa bahay. May mga basura pa noon na naiwan sa kusina at ang sabi sa akin ng girlfriend ko na ako na lang ang maglabas nun. Madaling araw yon ng Huwebes Santo. Lumabas ako bitbit ang 2 trash bags. Bala ko ang maglakad-lakad para sana magpahangin na rin. Gising na ako noon dahil tinawagan ako ng girlfriend ko. Sinabi niya na naarating na sila sa province sila. Ako naman, hindi nakatulog. Habang naglalakad ako at napunta ako doon sa bakanting lote, inilagay ko yung basura sa unahan lang. Paalis na sana ako nang mapansin ko na parang may babaeng nakaupo sa dulo ng dump site. Alam mo yung upo na nakayakap siya sa legs niya. Tapos yung ulo niya nakayuko sa tuhod. Ganoon ko siya nakita na para ba siyang umiiyak dahil rinig ko pa yung mahinang paghagulgol niya. Nagtaka naman ako kasi bakit siya naroon. Kung titingnan, para siyang teenager lang. Akala ko nga nasa 15 years old. Nakaputi pero marumi ang damit. Parang may mga putik. Yung buhok niya may mga basura tapos gulo-gulo. Nag-alala ako sa kanya dahil baka ako may masamang nangyari o anuman. Kasi sino ba naman ang magpupunta sa lugar ng ganong oras tapos umiiyak pa? Nilapitan ko yung babae. Nag-aalangan pa nga ako nung una kasi baka may kasama siya tapos mantitrip lang. Tinanong ko kung anong nangyari sa kanya, kung saan siya nakatira kasi kung malapit lang naman ay sasamahan ko na siya pauwi. Pero hindi siya kumikibo. Mas lalo lang lumakas yung pag-iyak niya. Kinilabutan ako noon dahil parang pakiramdam ko galing sa ilalim ng hukay yung iyak niya. Pero binaliwala ko na lang yon. Inulit kong tanungin siya kung may masakit ba sa kanya o kung may gumawa ba sa kanya ng masama. Doon medyo humupa yung iyak niya. Tumango siya sa tanong ko kung may gumawa bang masama sa kanya. Lumingon ako sa paligid
Baka kasi andoon pa yung gumawa sa kanya ng masama. Pero walang ibang tao. Mahina pa yung ilaw, tapos yung ibang bahay, patay yung ilaw kasi karamihan sa kanila ay nasa probinsya. Sa malayong poste lang nanggagaling yung liwanag. Tinanong ko ulit siya kung saan ba siya nakatira. Hindi siya nagsalita at tinuro niya lang yung bandang kanan. Hindi nga siya nag-angat ng tingin sa akin. Nag-offer ako na sasamahan ko na siya pa uwi, pero umiyak na naman. Nataranta ako. Ang sabi ko, hindi naman ako masamang tao kaya wag siyang matakot. Concern lang ako kasi babae siya at bata pa tapos nasa labas ng ganoong oras. Muli na naman siyang umiyak ng walang humpay. Hinayaan ko na lang siya hanggang sa kusa na rin siyang tumigil. Ang mga sumunod niyang sinabi ay tulungan ko raw siya. Sabi ko naman tutulungan ko talaga siya pero siya itong iyak ng iyak. Sa naging sagot niya ako kinilabutan ng husto to the point na lahat ng balahibo ko sa katawan ay nagsitayuan. Sinabi niya sa akin na ilabas ko raw ang katawan niya na nasa ilalim ng mga basura. Itinuro pa niya ang pinaglalagyan ng sinasabi niyang katawan. Grabe talaga yung paninigas ng katawan ko sa takot. Nagsabi pa ako na wag naman siya magbibiro ng ganon, lalo at gabi na. Kasi 'di ba may kasabihan sila na sa mga ganong araw daw, madalas nagpapakita ang mga multo o masasamang elemento. Hindi naman ako naniniwala sa ganon. Not until sa akin na mismo nangyari. Inangat ng babae yung mukha niya at doon ko nakita na nababalot ng itim yung mga mata niya. Tapos, may itim na ugat pa sa mukha. Umiiyak siya pero itim na likido yung lumalabas. Tinuro niya yung lokasyon ng katawan niya raw. Nanigas ako ron. Gusto kong sumigaw pero hindi ko nagawa. Nagmamakaawa siya sa akin na tulungan ko siya. Dahil sa takot, literal na naihi ako sa shorts ko. Walang halong biro. Nang bigla na lang siyang nawala na parang bula. Dahil dun, nagmadali akong umuwi. Tapos sinawagan ko agad yung girlfriend ko pero tulog na siya. Hindi ko alam ang gagawin ko nun. Pairamdam ko nga hanggang sa bahay ay nakasunod siya sa akin. Para akong napapraning kasi naririnig ko sa tenga yung pag-iyak niya at paghingi ng tulong. Tinawagan ko na nga yung kapatid ko para pumunta sa bahay at samahan ako. Sinabi niya pa, ang tanda ko na raw at kalaking tao pero matatakutin. Kinaumagahan ko na sinabi sa kanya ang nangyari. Matapos nun, siya na ang gumawa ng paraan. Doon ko lang din nalaman na hindi lang pala ako ang nakakita sa batang babae na yon. Marami na raw mga kwento. Minsan, may mga motorista na dumadaan sa bakanting lote na yon, nakikita nila yung babae. Matagal na raw nagmumulto yon sa dump site. Ang kwento nga ginahasa raw ito dun sa bakanting lote na yon. Tapos nung pinatay, tinabunan lang ng mga basura ang katawan. Nakuha na raw dati pa ang bangkay niya, pero hindi pa rin matahimik ang kanyang kaluluwa. Dahil hanggang ngayon yata ay hindi pa rin kilala kung sino ang pumatay sa kanya. Simula nang mangyari to, iwas na ako doon sa bakanting lote na yon. At hanggang ngayon nga, sariwa pa rin sa utak ko yung itsura ng babae. Sana lang, balang araw ay matahimik na ang kanyang kaluluwa dahil sa karumal-dumal na nangyari sa kanya noon. Ito lang sir ang na-experience ko. Sana ay mabasa nyo to at ma-feature din sa inyong channel para naman mapainggan namin ang girlfriend ko. More power sa inyo. Hello po sa lahat. Ako si Melissa, taga Masinloc, Zambales. Dito na talaga ako pinanganak at nagkaroon ng asawa at anak. Tuwing mag-isa ako sa bahay, palagi ako nakikinig sa channel nyo, Sir Bob. Naghahanap kasi ako noon ng mga horror stories. Tapos itong channel nyo ang isa sa mga nagustuhan ko.
Itong story na gusto kong ibahagi sa inyo ay nangyari noong nag-aaral pa lang ako ilang dekada na ang nakalipas. May pinsan akong pulis. Ka-graduate niya lang noong mga panahon na yon, habang ako naman ay nasa first year college. Ang naalala ko noon, merong dump site na malapit sa school namin, pero bigla yung pinasara dahil maraming araw ang namamatay sa lugar na yon. Minsan, doon nila natatagpuan ang bangkay ng mga nawawala. Nagbigay alerto yon sa munisipyo namin, lalo na malapit sa school. Pero hindi rin naman nagtagal yung pagpapasara dahil walang mapaglalagyan ng mga basura. May iilan din kasi na hindi talaga nakikinig at nagpapatuloy sa pagtapon doon. Dati, akala ko ay wala lang yon o kaya biro-biro lang. Minsan kasi, ginagamit na lang nila yon bilang katatakutan, kaya parang naging kwentong barbero na sa akin. Hanggang sa bago matapos ang school year, yung isang kaklase naming babae, nawala. Napagbintangan pa nga noon ng boyfriend niya. Naipagtanan daw o kaya tinago ng lalaki pero hindi naman nila napatunayan. 2 araw mula nang mawala siya, nakita ang katawan niya sa dump site. Hindi raw siya ginahasa pero nakita na may tahi siya sa kanyang tiyan. Doon na muling nagsimula ang kwento-kwento na kesyo may nangunguha raw talaga doon sa dump site na yon. Masamang espiritu nga raw. Hindi matahimik na kaluluwa. Ang sabi pa, noon daw, bago pa lang ang dump site, may pinatay daw na basurero at inilibing siya sa mga basura. Hindi na raw nakita ang katawan ng basurero na yon at ang hinala nila ay yun ang kumikitil ng buhay sa mga tao para kunin ang mga kaluluwa nila. May iba naman na nagsasabi na pakulo lang daw yon ng mga sindikato para maging malaya silang makakuha ng organs. Naging maugong na naman ang issue. Ang daming mga magulang na natakot. Pati nga yung nanay ko, pinalipat pa ako ng school dahil baka raw sa susunod, doon na nila ako matagpuan dahil masyado nga akong magala noon. Binaliwala ko lang yung sinabi nila. Inaamin kong matigas talaga ang ulo ko dahil may mga barkada ako noon sa school na yon. Nakikipagkita pa rin ako sa kanila kapag uwian na dahil may tinatambayan kami. Tinatawag namin yung Little Baguio dahil mukha kang nasa Baguio dahil malamig ang simoy ng hangin. Doon nakatambay ang mga bulakbol na gaya ko o kaya ang mga nasa secret relationship. Itong nangyari sa amin ang kailanman ay hindi ko makakalimutan. May huling klase pa ako noon. Tumakas ako para maipagkita sa mga kaibigan ko pero ang magiging tagpuan namin ay sa dump site. Dahil doon ang daan papunta sa Little Baguio. Meron kasing shortcut doon. Naghihintay ako sa kanila. Bigla akong nakita ng pinsan ko na bago palang pulis. Hindi ko napansin na andoon pala siya. Meron daw silang iniimbestigahan sa lugar na yon. Para atang may mga nakukuha na silang lead kung ano ba talaga ang misteryo sa mga namamatay roon. Pinagalitan niya ako. Sinumbong ako sa mga magulang ko, kaya galit na galit sila sa akin. Ang tigas raw kasi ng ulo ko at yung katigasan ng ulo ko ang magdadala sa akin sa kapahamakan. Kinabukasan nun, nabalitaan ko sa pinsan ko na may 3 natagpo ang bangkay sa dump site. Nanginig ako nang sabihin niya kung sino ang mga yon. Ang mga barkada ko na dapat kikitain ko papunta sa Little Baguio. Nakita na lang daw nila ang bangkay na asa likurang bahagi. Yung shortcut papunta sa Little Baguio. Wala na raw laman loob ang mga yon. Nakasuot daw ng maayos ang uniform nila pero wakwak na ang mga tiyan. Dahil sa naging balita na yon, mas lalong nagalit sa akin ang mga magulang ko. Kung hindi raw pala ako nakita ng pinsan ko, malamang ay kasama na ako sa mga bangkay na matatagpuan. Grabe ang naging ugong ng balita na yon. Ang daming magagaling na nag-imbestiga. Binantayan nilang maigi yung lugar pero yun na rin yung huling insidente ng pagpatay dahil mukha atang alam na ng gumagawa nun na mahigpit na doon sa area. Maraming naapalibot na pulis. Ang nabalitaan ko sa pinsan ko, may nahuli silang isang miyembro ng sindikato
Kasi may isang estudyante na nakatakas at nakahingi ng tulong. Pero hindi pa rin naman nila napatunayan kung ano ba ang katotohanan sa nangyayaring krimen sa dump site. Marahil, dulot nga yun ng mga sindikato na ginagamit lang din ang kwento tungkol sa basurerong pinatay doon dati. Wala na yung dump site na yun doon. Ginawa na yung malawak na daan. Pero ang sabi nila, minsan daw may mga kaluluwa pa rin silang nakikita doon. Baka yun yung mga kaluluwang hindi matahimik nung tinapon sila roon. Doon na rin ako nagbago. Natakot na kasi ako na baka maging biktima na ako sa susunod. Nakakaawa lang yung mga kaibigan ko noon dahil sa nangyari sa kanila. Matagal nang sinara ang kaso dahil wala pa rin silang makitang ebidensya hanggang sa ngayon. Pero ang kwentong kaakibat ng lugar na yon ay buhay na buhay pa rin, lalo na sa mga taong nakatuklas doon, katulad ko. Dahil kahit wala na ang tambak ng basura sa lugar, nakatambak pa rin doon ang misteryo ng pagkamatay ng mga taong natatagpuan. Maging ang pinsan ko na humawak ng kaso na yon, hanggang sa ngayon, nananatili pa rin pala isipan sa kanya ang nangyari. Baka ngayon, yung mga taong parte ng sindikatong yon, sa ibang bayan na gumawa at gumagawa ng krimen at kababalaghan. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Sir Bob. Hindi man ito yung typical na horror story na marahil hinahanap ng iba, pero para sa akin at sa mga taong naka-experience at nakasaksi ay nakakatakot pa rin. Sabi ko nga, mas nakakatakot ang buhay na pwede ka pa rin gawa ng masama kesa sa mga patay at mga multo. Keep safe po sa lahat.